Dinepensahan ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing ang ginawa nilang pagpapanatili sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 budget proposal na inaprubahan ng Kamara. Kiiti Swansing, kinakailangan ng mga proyektong nakapaloob sa UA at nilagdaan din naman nila ito ng sapat na safeguards. Ang detalye sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Naomi, humarap sa isang press conference ngayong araw si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing para nga ipaliwanag ang nilalaman ng 2026 General Appropriations Bill na kanilang ipinasa rito sa Kamara. Sa gitna ng mainit pa ring usapin ukol sa unprogrammed appropriations, dinipensahan ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing ang ginawa nilang pagpapanatili ng UA sa ilalim ng 2026 budget proposal na inaprubahan ng Kamara. Ayon kay Swansing, standby appropriation lang naman ang UA at kung ikukumpara ang pondo para rito sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na 363.4 billion pesos, bumaba na sa 243.2 billion pesos ang inilaan para sa UA sa ipinasa na lang 2026 General Appropriations Bill sa Kamara. Sabi ni Swansing, kinakailangan ang mga proyektong nakapaloob sa unprogrammed appropriations tulad ng strengthening assistance for social programs at support to foreign assistance projects. Kaya't pa pinatatili nila ito at nilagyan na rin naman nila ng sapat na safeguards. Kaugnay naman sa kabuuang nilalaman ng 2026 General Appropriations Bill, muling iginiiti Swansing na tunay itong tutugon sa pangailangan ng mga Pilipino at nanindigan siya na walang pork barrel funds dito. Sa naunang pahayag ni House Assistant Minority Leader Rene Co, binatikos niya ang umano'y pagpapanatili ng pork barrel sa 2026 GAB, gayon din sa kakulangan ng transparency sa budget process. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga kongresista. Similarly, kung bakit sinasabi natin na hindi enough yung live-streamed, yung bicameral conference committee hearings, meetings, hindi rin enough na live-streamed yung budget amendments review subcommittee meetings, dapat na may report ito kasi kung gagawin nating mahirap at bureaucratic yung processes ng pag-access ng information na to sa publiko, edi paano natin maaasahan na marami ang makaka-participate. So ang panawagan natin, no, ilabas na yung SALN, madali naman lang. Sana hindi lang sa House, no, sa Senate, sa Malacanang, sa iba pang mga agencies ay magkaroon din ng similar memo para ipakita nila, no, na nasaan ba ang pag-iimbak ng milyones. Standby appropriation, duly authorized and approved by Congress in the General Appropriations Act. Standby appropriations lang po ito. Hindi po ito nakapaloob doon sa 6.793 trillion pesos na budget, na national budget na atin pong inaaprubahan. If you would want to look at it from a different lens, there is currently no funding for unprogrammed appropriations. Wala pong parte ng ating buwis sa 6.793 trillion pesos ang napupunta sa unprogrammed appropriations sa kasalukuyang forma ng General Appropriations Bill. And when can you actually fund unprogrammed appropriations? Mapopondohan lang po ang unprogrammed appropriations kung meron pong sobra o kadagdagang kita ang ating gobyerno sa taong 2026. Naomi, hindi nga lamang tungkol sa budget process kundi pati sa SALN ay isinusulong din na patuloy na isinusulong ng ilang kongresista na maghari yung transparency ukol dito. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.